habang abala sa pamimili ang ilan, sinasamantala naman ito ng ilang manggagancho. Kaya ang mga otoridad nagbabala laban sa pagkalat ng peking pera. Kasabay niyan, pinaghahandaan na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang demand sa malulutong na perang pang-aginaldo. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ito yung bagong disenyo ng 500 peso bill. Bukod sa itsura, nagbago rin yung security features nito. At para malaman kung tunay o peke ang isang pera, kailangan ito'y rough to the touch. Para sa ibang tips, narito ang ulat. Kabi-kabila na ang mga paninda, promo at pakikipagtawaran. Malapit na nga ang Pasko at mas aktibo at mabilis ang komersyo. Pero sa mga tiyangge, hindi raw nalilingat ng tingin ng ilang manininda. Baka peking pera na pala kasi ang ibinabayad sa kanila. Tinakapa ko po yung dito, tinitignan ko yung ano niya. Tinitignan ko yung quality ng papel, di ba? Ito po yung ginagamit namin. Tinitignan po namin yung, ito pag may ilaw po, ibig sabihin hindi po yan piki. Nakaranas na po ba kayo na may peke yung binayad sa inyo? Opo. Ayon sa Article 166 ng Revised Penal Code, ang pinakamabigat na parusa para sa pamimeke ng pera ay pagkakakulong ng 14 years at multa na 10,000 pesos. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mababa na raw yung halagang yan ngayon. Mabilis kasi mag-adapt yung mga counterfeiters. Halimbawa, ito yung mga tunay na banknotes mula sa BSP at ito naman yung mga peke. Matapos kumalat yung teknolohiya na color copier, nilagyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga security features na karagdagan yung ating pera. Pero, ginaya itong uli ng mga masasamang loob. Batid ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mas high-tech na ang mga namimeke ng pera. Pero ngayong pinalitan na ang disenyo ng pera, mas mahihirapan daw gayahin ang mga bago nitong security features. We call that the OVD patch. There's none here. Tapos ito, yung malapad na windowed security thread. It used to be very thin strip of thread. Pero ito ngayon, mas malapad. Ayan. At nag-change ito ng kulay from red to green. Red to green. At bukod doon, dito sa loob niya may nakasulat na BSP 100 or BSP 500 na nakikita mo pag sinilip mo against the light. Ang watermark ng mga lumang pera ito ay mukha lang. Yung mukha na yun, makikita mo rin dito sa bago. Kaya lang, meron pang additional. Ayan, pag tiningnan mo, meron pa siyang denominational value. Kung nabiktima ng modus at malaking halaga ng peking pera ang natanggap, pwede raw humingi ng tulong sa BSP. Tutulungan siya ng Bangko Sentral. Lumapit siya sa Bangko Sentral, examinin natin ang pera at kakasuhan natin kung sino ang ano. Kami ang magiging witness. Bukod sa peking pera, pinaghandaan din daw ng BSP ang pagtaas ng demand sa malulutong na pera na pang-aginaldo. Ngayong taon, may bago silang printing machine ng pera. Iniengganyo rin nila ang publiko na isauli sa bangko ang luma at maruming mga pera. Kung ang pera mo ay genuine at yung parang luma lang siya, na dilapidated yung tinatawag natin na unfit lang siya, dimp lang siya, then napapalitan kasi yan ng bangko. Jessica, nandito tayo sa Tiangge ng UP Diliman. Isa sa maraming nagbukas dahil malapit na nga magpasko. Samantala yung Bangko Sentral ng Pilipinas nag-aalok rin ng pabuya sa sino magbibigay ng impormasyon para madakip yung mga namimeke ng pera. Balik sa iyo, Jessica. Okay, dapat kilatisin. Pero last year, Bam, hindi kumpleto yung nirelease na bagong bills ng Central Bank. Meron pa ring mga luma. This year ba, siguro makukumpleto na nila lahat ng denominations? Sa ngayon, they're still producing daw itong nakikita nating under production at hindi pa sila nagre-release ng panibagong schedule kung ititigil na ba yung luma o magdadagdag sila ng pending na bills. Sa ngayon daw, status quo pa rin pero mas pinopromote nila itong bagong bills dahil nga mas matibay yung security features. Jessica? Okay, kasi last year meron pa rin mga luma eh. Sana mas marami kasi parang mas gusto nang tanggapin ng mga bata talaga yung bagong mga bills dahil nakakatuwa yung itsura. In any case, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.